or moderate damages. Okay. So, because the patient cannot provide competent proof of significant financial loss. The next is number 5. It's number 5 is letter C. Ayan. Letter C. So kasi actually tinanggal ko kasi yung mga ABC. Okay. So exemplary or corrective damages. Why? Because nakalagay na dito to serve as a deterrent for future negligence. 'Di ba? Ano 'yon? 'Di ba? Kaya nga exemplar para magsilbing warning, 'di ba? Discuss ko yan last week. Okay. Next number 6. Ayan, number 6. Ayan. It's nominal damages. So, because the legal right was violated. So, nominal. Next, what letter? Number 7. 7. Letter B. If the penalty is deemed iniquitous or unconscionable. Number 8. Number 8. Sige, ano ito? Bonus. Thank you, Lord. May 1 point na. Bonus to, bonus. Sorry. Number 9 is moral damages. Mental anguish. Moral damages. And exemplary. Moral and exemplary. Combination kasi yung moral and exemplary. And number 10, it's moral and exemplary. Okay. Okay, so last meeting, we started the discussion on criminal liabilities of dentists, and we talked about criminal law, the definition of criminal law. I already discussed with you, no? Here, discuss natin kung anong klase. Criminal law is defined as the branch of public law which defines the crime, treat of its nature, and provides for its punishment. So, pinakita ko sa inyo, di ba, sa revised penal code natin, nakadefine kung ano ang homicide, nakadefine ang murder, nakadefine ang rape, nakadefine ang theft, qualified theft, seduction, abduction, all types, no, almost all types of crimes are actually defined in the revised penal code. And makikita rin natin doon kung ano yung classification ng crime na yon. Say for example, theft. Theft is a crime against property. Rape is a crime against person. Okay? Acts of lasciviousness is a crime against chastity, etc., etc. Okay? And then provides for their punishment. So nakalagay doon kung anong klaseng punishment meron ito. So, we have different types of punishment, right? Kung nabasa nyo dyan, ano yung mga different types of punishment natin o yung duration ng punishment natin. Ano yung nandyan? Hindi ka nagbasa. Yun naman, binasa. So, ano yung mga yan? Ha? We have reclusion perpetua, reclusion temporal, arresto, prison mayor, prison correctional, arresto mayor, arresto menor. So ito yung ano natin, yung ating penalties. Ito yung punishment, ito yung imprisonment period, no? Yung period ng period ng imprisonment ng isang krimen para sa isang tao na convicted. Okay, so we have perpetua, temporal, prison mayor, correctional, arresto mayor, and arresto menor. Okay, and then ang arresto menor ay 1 day to kailan? 30 days ang pagkakakulong. Then
ang arresto mayor ay 1 month and 1 day. And 1 day to 6 months. Then, ang prison correctional, 6 months and 1 day to 6 years. Then, prison mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Reclusion temporal, 12 years. Okay. And 1 day to 20 years. And 20 years and 1 day for reclusion perpetua to 40 years. Okay. So, yun. And I would like to emphasize also, class, that reclusion perpetua is different from life imprisonment. Magkaiba po yan, ha? Magkaiba ang habang buhay na pagkakakulong sa reclusion perpetua. Nagkakaroon ng confusion, no? Pag sinabing reclusion perpetua yung penalty dyan, oh my God, habang buhay na magkakakulong. Kasi nga naman, yung word na perpetua. Kasi nga when you say it comes from the word perpetual. Ano bang perpetual? Diba? Habang buhay, di ba? Perpetual. So, akala ng tao, habang buhay na magkakakulong ngayon. Pero kasi ang duration niya ay 20 to 40 years. Di ba? Parang nga naman na habang buhay. Kasi kapag nakulong ka ng 30 ka nung nakulong ka, na-convict ka, plus 40, o nga naman, naabot ka pa ba ng 70 years old? Pwede. 70 years old ka na nga lang, lalabas. Di ba? So, kaya napagkakamalan lagi ng parehas. But, saan itong life imprisonment, sir? Sa mga special penal laws. Special penal laws. Okay? Ito, para sa RPC natin, or Revised Penal Code. Okay? So, the sources of penal code, class. Okay, I already discussed with you also, class, yung definition ng crime, di ba? It's an act of omission or act of commission. Tama? Uy. Commission and omission. Magkaiba ang omission and commission. But both of them are acts. Correct? Kilos, gawa. Pero may mga gawa kasi na hindi mo pwedeng gawin pero ginawa mo. May mga acts din na hindi pinapagawa sa'yo pero ginawa mo. Or ginawa mo pero hindi pinapagawa sa'yo. Correct? And both of them, class, may be considered as crime if it is prohibited or mandated by the law. Okay? Prohibited by law, pagpatay. Diba? That's commission, correct? Kasi, hindi pumatay ka, pero it is prohibited, correct? That's commission. How about omission? Pinapagawa sa'yo ng batas, pero hindi mo ginawa. Paying taxes. Pinapagawa ng batas sa iyo, sabi ng tax code natin, magbayad ka ng tax, pero hindi mo ginawa. That's omission. Naintindihan? Okay. Now, so these are the sources of criminal law. I already discussed that with you. RPC, Special Penal Laws, ayan. New Anti-Carnapping Act of 2016, Anti-VAUSI or Anti-Violence Against Women and Their Children, RA 9262, and of course, the latest one, the Safe Spaces Act of 2018 or Anti-Bastos Law, Republic Act number 11313. Okay, so yung ibang mga hindi na-define class sa Revised Penal Code, hindi na isama sa Revised Penal Code natin, nandoon sa ibang mga special penal laws, which is, say for example, yung anti-bastos law. So sa anti-bastos law class, no, ang catcalling hindi mo makikita sa RPC. Ang cyber stalking hindi mo makikita sa RPC, sa Revised Penal Code. Ang physical stalking hindi mo yan makikita sa Revised Penal Code. Pero nandun siya sa Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law. Because in the Safe Spaces Act class, no, ano ba yung krimen under Safe Spaces Act? These are crimes or acts, no, that are prohibited by Safe Spaces Act, which on the basis of gender. Say for example, homophobic slurs. Krimen na ngayon yun. So bawal ka na ngayon na gamitin ang gender ng isang tao para gamitin itong slur. Diba? Homophobic.
remarks and transphobic remarks. Hindi mo na pwedeng gamitin ang pagiging bakla, pagiging tomboy, o pagiging trans ng isang tao para gamitin mo itong pang-insulto. Because that is already what? A crime under the Safe Spaces Act. So ang dami kasi dati class no na kumbaga parang of course our laws have to be attuned to times, 'di ba? Hindi naman pwedeng maiwanan tayo, 'di ba? Maiwanan tayo ng panahon. So gumagawa ang ating mga mambabatas ng mga batas no na dapat akma doon sa panahon natin. So Safe Spaces Act class is actually the principal author of Safe Spaces Act is Senator Lisa Ontiveros. Ayan. And then of course, presidential decrees, no? Penal presidential decree. So PD. Sabi ko nga sa inyo, kapag nakakakita kayo ng mga PD na yan, ay panahon niya ni Marcos. Ayan, nung kanyang dictatorship, no? Kasi siya rin yung gumagawa ng batas, siya yung pumipirma. Lahat ng power, no? The power was concentrated in him. Kaya nga, presidente na siya pa yung prime minister. Okay, siya rin yung tagagawa ng batas. So, kaya presidential decrees ang tawag natin sa mga batas doon. Ayan. So, ang mga tawag nito, mga batas natin noon na under PD ay yung Anti-Piracy and Anti-Highway Robbery Law of 1974. Ano pa? Ayan, illegal or unlawful possession of firearms, ammunition, or explosives. And of course, ano pa yung source natin ng criminal law natin? Local ordinances. Remember class, no? Na ang ating sangguniang panlalawigan, sangguniang panlunsod, sangguniang bayan, at sangguniang pambarangay ay may kapangyarihan na mag-enact. They have the power to enact ordinances. And always remember class, that ordinances have the force and effect of a law. Para rin siyang batas. Okay? Para rin siyang batas. It has a force and effect of a law. Kasi ito ay inenact naman ng sangguniang pambarangay, sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, at sangguniang panlunsod. Who composes these sanggunians? Ano ang composition ng mga ito? Pag sa panlalawigan class, no, it's the vice governor and the board members. Si Bukal, o yung mga taga-probinsya dito, di ba? Tawag natin sa board member natin, si Bukal. Di ba? Si board member. Sila yung gumagawa ng ordinance. Provincial ordinance. Sa panlalawigan ha? O sino yung mga taga-probinsya dito? Doon ba kayo bumoboto? Yes. O, doon. Okay. So, buboto kayo ng board member ninyo. Okay. So, si board member nyo yung counterpart ni kongresista tsaka ni senador. Sila yung counterpart. Di ba? Sila yung gumagawa ng batas, si congressman tsaka si senator. Correct? O. Sa province, no, sa probinsya, si board member at tsaka si vice governor. Naintindihan? Sige tayo. Okay. Punta naman tayo sa panlunsod. Dito sa City of Makati kunyari. What is the composition of panlunsod? Sangguniang panlunsod? City Vice Mayor and their city councilors. Okay. Ganon din sa sangguniang bayan. Si Vice Mayor, Municipal Vice Mayor, at saka si Municipal Councilors. Okay. And then sa barangay naman, sino? Si barangay captain at ang kanyang mga kagawad. Okay? At pati si SK chairperson. Naintindihan na. So may karapatan silang gumawa ng ordinansa. At ang ordinansa na yan, class, ay may force and effect of a law. It's like a law. Okay? Na kapag violate mo yung ordinance na yon, may karapatang parusa. Naiintindihan po ba natin? Clear? Okay. So, yun yung mga apat na sources of criminal law. Okay? Now, who defines and who punishes crimes? Okay? Who has the power to define crime? Sige nga kung nagbasa kayo. Who has the power to define crime?
the state, particularly gobyerno, alamang, syempre, gobyerno, alaman naman na CEU, private corporation, syempre hindi. Legislative. So it's the Senate and House of Representatives, correct? Or collectively, we all know it as Congress. Ano ba? Nakalimutan nyo na yung chapter 1 natin. Di ba? Collectively, we call Senate and the House of Representatives as Congress. Okay. Nalilito lang na naman kasi ang mga tao kasi ang tawag natin dun sa congressman kasi congressman, kaya ang akala nila yung House of Representatives, Congress. Hindi nila alam na pati ang Congress, ang Senado ay isang parte ng Kongreso. Naintindihan? Okay, ang House of Representatives, ang tawag natin dyan, Representantes de Cámara. Ay, Cámara de Representantes. Ayan. Yun. Okay? Kasi House of Representatives. Okay? So it's the legislative class, no? It's the legislative under its police power to define and punish crimes and to lay down the rules of criminal procedure. Eh, ano ba yung criminal procedure na yan? Kung paano ito yung proseso kung paano inaaresto ang isang tao. Okay, so criminal procedure yon, yung system, the procedure of committing a crime, no? I mean, from the commission of the crime, ano ang gagawin? So, criminal procedure ang tawag natin doon. Okay? So, the right of prosecution and the punishment for the crime is one of the attributes that by a natural law belongs to the sovereign power. So, it belongs to the government. Yung pag-punish ng crime at yung prosecution. Okay? Kaya nga, class, no? Sa mga crime natin, pag nakakommit ka ng crime, ang title ng kaso mo ay People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Bakit? Because when someone commits a crime, he is actually offending the state. Ang ino-offend niya, okay, ay yung estado. Okay? Tapos, yung private complainant, siya na ngayon ang magiging star witness. Star witness o yung primary witness natin. O yung ating main witness, si private complainant. Kunyari, rape. People of the Philippines versus Juan de la Cruz for the crime of rape. Okay. Crime of rape. Crimeless rape. Ang private complainant, kunyari si Juana de la Cruz. Ba't hindi po Juana de la Cruz versus Juan de la Cruz? Kasi class, nung kinumit ni Juan de la Cruz yung krimen na rape, ang ino-offend niya, hindi lang si private complainant, pati ang Estado. Eh, sino ba ang composition ng Estado? The people of the Philippines. So, ang ino-offend niya, class, no? Hindi lang kay Juana de la Cruz yung commission of the crime of rape, pero sa people of the Philippines, tayo ang kalaban ng isang akusado. Naintindihan? Okay, so that's the power to define and punish crimes. Now, ano ngayon ang limitasyon ng Kongreso natin sa pag-enact ng isang batas, ng isang criminal law, no, or a penal law? Ano yung limitasyon niya? Of course, yung limitasyon na yan, nakalagay yan sa ating Constitution. Number 1, hindi dapat gumagawa ang Kongreso ng tinatawag natin na ex post facto law at Bill of Attainder. So, no ex post facto law and Bill of Attainder shall be enacted by Congress. That's in the Constitution. Article 3, Section 22. Nasa Bill of Rights natin yan, ng ating konstitusyon. Bawal gumawa ng penal law o ng batas ang ating Kongreso na tinatawag nating
Bill of Attainder at ex post facto law. Ano bang ibig sabihin natin ng ex post facto law? Hindi pwedeng, okay, this is the principle of ex post facto law. The state, no, the Congress cannot cannot punish someone, no, cannot punish someone whose act was committed prior to the enactment of the law. Kaya siya tinawag na ex post facto law, after the fact. Diba? Ex post facto, after the fact. Okay? Anong ibig sabihin nun? Say for example, in 2020, hindi, wag ng 2020. Say for example, 2015. Okay? Noong 2015, si A spewed transphobic slurs and remarks, okay, against a trans man. Ginawa niya ito noong 2015. Okay? Safe Spaces Act was enacted in 2019. 2019 siya naging effective. It was enacted by Congress in 2018, but in 2019 lang siya naging effective. Okay, naging batas. So 2019. Question. Di ba sa Safe Spaces Act class, sa safe spaces, bawal ang transphobic slurs, correct? Question. Si A ba makakasuhan ng Safe Spaces Act? Hindi. That is what we call ex post facto law. Bawal siyang makasuhan. Bakit? Kasi nga, 2015 ginawa eh. At that time, Safe Spaces Act is not yet, naging law lang siya noong 2019. Because a criminal law, one of the characteristics of a criminal law is prospectivity. So, kung 2019 yan na enact, 2019 up to present and future. Yun lang yun, sakop niya. Kaya yan yung tinatawag nating class na ex post facto law. Naiintindihan? Uy, clear. Ayan o, a law which provides for the infliction of punishment upon a person for an act done. Ginawa niya, which when it was committed was innocent. Kasi yung transphobic slurs na yon, yung act na yon, innocent pa siya, correct? Kasi wala pa batas nung mga panahong iyon. Clear tayo. Ngayon, pag ginawa mo yung transphobic slurs na yan, makakasuhan ka na. Bakit? Kasi meron ng Safe Spaces Act. Naiintindihan po. Okay. Ano yung Bill of Attainder? Ano yung Bill of Attainder na yan? Okay. Ang Bill of Attainder naman yan ay bawal gumawa ng isang batas ang ating Kongreso that inflicts punishment without trial. Alaman naman. Diba? Diba? Sa Constitution natin, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Kailangan dapat, no matter how grave the offense, no matter how vile the offense is, kailangan pa rin trial. Kailangan mo pa rin napakinggan yung tao. Why? Because in the eyes of the law, he is still innocent until proven guilty. Inosente din pa siya. Okay? Inosente pa siya. Hanggat hindi siya nasasabihan ng guilty, ng husgado, inosente pa siya. That's why Pastor Apollo Kibuloy is technically under the law innocent, correct? Because he is not yet convicted by the court. Okay. Pero kasi, di ba, pag mga tao nakasuhan ka na, ang tingin na sa'yo, di ba, ang tingin sa'yo ay masama. Kasi nga, nakasuhan ka. But, well, lalo na kung ang kaso mo, yan, qualified trafficking.
kay Pastor Kibuloy, rape, sexual abuse. Kung patong-patong yon, minsan, syempre makakapag-form ka. You cannot tell the public na, uy, hindi, wait lang, huwag muna kayo mag-formulate ng conclusion dyan sa utak ninyo. Hindi mo pwedeng sabihin yun because that's their freedom din naman. Kaya nga meron tayong tinatawag na autonomy. Diba? May autonomy of intelligence naman tayo, may autonomy of reason tayo. So therefore, class, no, if you were an accused, you cannot tell everyone na oo, inosente pa rin ako, wait lang. Diba? Under the law, you are innocent. So, ayun. Okay, clear tayo, bill of attainder. Okay. The next, ayan, example natin. Congress passes a law that mandates the immediate suspension of dental licenses and the arrest of any dental practitioners who are known members of a particular party, political party or ideology, without providing them a chance for a judicial hearing. This legislative action singles out dental professionals based on their political beliefs, punishing them without due process. So, just because yung dentist ay parte, miyembro ng political party, huhulihin mo agad ng walang judicial trial, walang hearing. Bawal yun. Naiintindihan? Okay. O ano pa? Number 2, syempre, no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Ano ba yung I do not know if I've already told you about due process of law, no? The due process of law, class, dates back to ancient Rome, no? It's a Roman law concept, yung due process of law na yan. Ano yung due process of law? It's actually the notice and hearing. Diba nanggaling yan doon? Sa due process na yan. Notice and hearing. You will be notified and you will be heard. Okay? Kaya nga 'di ba, sa ancient Rome, okay, anong laging sinasabi ng mga husgado sa ancient Rome at mga akusado? Hear me first before you condemn. Okay, hear me first. Pakinggan mo muna ako bago ka manghusga. Okay, yun yung process of law. It's actually an ancient Rome concept. Okay, so panahon yan. Kaya nga 'di ba, diyan nang galing, 'di ba, sa ancient Rome yung saan ba nang galing ang democracy? Yung concept ng democracy. Saan nang galing? Ancient Rome, 'di ba? It's a Roman law concept, 'di ba? Diba? Just nasa na yung world history ninyo? Nakakaloka, 'di ba? Ang demokrasya, okay, no? Nanggaling yan sa Rome, 'di ba? Yung representative. 'Di ba kaya ang democracy, no, representative. Ano 'yan? Yung representative yung niyan, yung kanyang konsepto, okay? Democracy. Okay? So, without due process, okay, palagi 'yan. Lalo na pag krimen ang pinag-uusapan natin, class, no? Due process is a very important constitutional precept. Okay, without it, may invalidate yung decision. Okay? Number 3, ano ba yung due process? It means that before a man can be deprived of his life, liberty, or property, he must be given an opportunity to defend himself. He must be heard before he is condemned. Okay, may dalawa tayong klase ng due process. Procedural due process, yan yung notice and hearing, at saka yung substantive due process. Okay? Ayan o, notice and hearing sa procedural due process yan. Yung substantive due process, dapat, kaya it comes from the word substantial. Yung substance nung batas, no, kailangan dapat may due process yan. So, it is a prohibition of arbitrary laws. Yung mga batas, no, na masyado nang nakakasakal, arbitrary, hindi na makatarungan yung yung batas. Okay? Say for example, gumawa ang Congress ng isang batas increasing the penalty of theft. Say for example, ang tawag nito, ang iyong ninakaw lang ay 500 pesos. Pero
Yung punishment ay reclusion temporal. Wait lang, medyo, that's an arbitrary, correct? Bakit? Grabe naman yun. 500 lang yung 500 lang yung nanakaw. Pero ikukulong mo siya na 12 years to 20 years, wait lang. That is what we call substantive due process. Hindi pwede, dapat commensurate din naman dun sa ginawa. O kunyari, 20 pesos lang yung kanyang halagang 20 pesos. Sa 7-Eleven, kunyari, yung kanyang kinuha, biscuit lang, no? Biscuit lang yung kanyang kinuha. Tapos, kakasuhan mo na. I mean, ang punishment niya, 12 years to 20 years. Hindi pwedeng gano'n. That is an example of substantive due process. Naiintindihan po ba natin? Kasi, you will take the life and liberty of that person. Yung buhay niya nakasalalay just because 500 pesos lang worth, no, yung kanyang ninakaw, mawawala sa kanya yung ilang taon, 12 years ng kanyang buhay, hindi pwede. Naintindihan po? Okay. So, kapag kayo ay naakusahan, na wag naman sana, okay. Ito yung requirements, no? Requirements ng procedural due process. The accused must be heard by a court of competent jurisdiction. Ayan. So, kailangan dapat may jurisdiction. May jurisdiction ang korte doon sa krimen na iyong ginawa. Okay? Say for example, ginawa mo yung krimen sa Makati. Ano ang jurisdiction? Kanino may jurisdiction yung krimen mo? At sa'yo, sa Makati. Hindi ka pwedeng ilitisin sa Manila, hindi ka pwedeng ilitisin sa Valenzuela, hindi ka pwedeng ilitisin sa Pasay. Kasi, ang krimen na ginawa mo within Makati. Naiintindihan? Clear? Okay. Say for example, nakasakay ka sa bus. Sumakay ka sa Cubao. Cubao is in Quezon City, correct? Nag-declare ng Honda. Tumatakbo yung bus. So, tumatakbo siya. Unti-unti kinukuha niya yung mga gamit. Okay? Pero pinapatakbo pa rin ni driver. Siyempre, after ng Cubao, San Juan na, correct? So, nakarating rin. So, nakomit din yung crime sa San Juan, sa White Plains, di ba? White Plains, okay. Sa may Santolan. Okay. Siya dumating hanggang SM, SM doon sa Mandaluyong. Mega Mall. Sa Mandaluyong na yon. Okay. Sa Mandaluyong na, hindi pa rin tapos yung hold upper. Kasi marami eh. Mahaba eh. Siyempre yung driver, di ba? Ano lang siya, hindi niya pwedeng, kasi nga nakatutok sa kanya yung isa pang hold upper. Nakarating sa Guadalupe, Makati na. Hanggang Pasay. Oh. Ang dami niyang nadaanan na jurisdictions. Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Makati, Pasay. Actually, meron pang pwedeng Taguig kasi diyan sa may BGC, yung part lang ng, di ba? Meron pa yan eh. Tanong, saan ngayon ipa-file yung kaso? Kasi sabi natin, competent jurisdiction eh. Court of competent jurisdiction. Saan mo ngayon ipa-file ang kaso? Sa Manila ay ang tawag nito, sa Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Makati, o Pasay? Kung saan yung terminal? Saan yung terminal? Last stop. Kung saan natapos? Sa Quezon. Doon sa Pasay. Sa Quezon. O doon sa nauna? Kasi doon niya dineclare yung hold up to. Sa Quezon. Saan? Kasi yun yung first that's the first element eh. Diba? You must be heard by a court of competent jurisdiction. Sa korte kung saan may jurisdiction kung saan mo nagawa yung kaso.
Sabihin niya sa mga pabuti Ano? na kami. Kung sino yung Saan? pinakahulang, yung Kasi pinakahulang kasi hinolda. yung hinalda. Taga saan ka? Sabi, taga saan ka? Taga Ganun. saan ka? O saan? Okay, kahit saan doon. Bakit? Kasi ang tawag natin doon, class, continuing crime. Nagko-continue kasi yung crime. Okay? Nagko-continue siya. So kahit saan doon sa 5 na nadaanan na city. Okay? Clear? Okay. Next, he must have been proceeded against under orderly processes of the law. So, nabanggit sa kanya ang Miranda rights niya nung inaaresto siya. Okay? You are under arrest, Mr. blah blah blah. Okay? You may, syempre sasabihin mo lahat ng Miranda rights. Ano ba yung mga Miranda rights natin? Pwede kang manahimik. Okay? Ano bang inyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa'yo. Pwede kang kumuha ng isang magaling na abogado. Kapag hindi ka makakakuha, bibigyan ka ng estado. So on and so forth. Orderly processes of law. Yung Miranda rights mo. Okay? Attorney, bakit siya tinawag na Miranda rights? Ano ba yung Miranda? Saan nagaling si Miranda? Sino si Miranda? Yung si Chito. Si Chito Miranda. Saan galing? Bakit siya tinawag na Miranda rights? Bakit siya tinawag na Miranda rights? Kasi itong konsepto na to, nanggaling ito sa Amerika. Okay? At may kaso noon sa United States Supreme Court, no, United States Supreme Court, kung saan ang akusado ay si Miranda. Okay, nakalimutan ko yung pangalan, but Miranda yung apelyido. Black American. Okay, alam naman natin sa US dati, ang Black America, racist, di ba? Ang mga white Americans against Black Americans. So, ang ginawa kay Miranda, no, ay inaresto siya nang hindi man lang binabanggit yung kanyang mga karapatan. Doon nang galing yung Miranda rights. So, inadapt na ng Pilipinas and in other parts of the world. Kaya siya tinawag na Miranda rights. Okay? Next, he may be punished only after inquiry. That's inquiry class, no, not inquire. Inquiry and investigation. Okay? Hindi pwedeng hindi ka pwedeng arestuhin agad-agad. Okay? But when can, di ba, class, general rule, you cannot be arrested without warrant. Tama? Hindi ka pwedeng arestuhin ng walang warrant of arrest. Kailangan mong tanungin yung police, meron po ba kayong warrant? Okay? You cannot be searched. Your houses cannot be searched. Your rooms cannot be searched. Your bags cannot be searched without a warrant. Okay? Ngayon, ano yung exception? What is the exception? Can the policemen, okay, can a police officer arrest you without a warrant? Yes. When? Under suspicion. Under suspicion. Ang grabe naman, parang ang pangit nito. Sabi ng pulis, wait lang. Parang mahaba yung buhok, tas may butas dito, tas may mga tattoo. Wait lang. Mapayat. Mamaya, Luwa ang mata. diba, yung mata niya red. Hindi pwedeng under suspicion. Okay? O on act. Anong tawag ng on act? In heat. Okay. When a person caught in the act, di ba? Ayan. So, pag warrantless arrest, caught in the act ka. Ibig sabihin, di ba, nakita na ginagawa mo yung krimen. Okay? Caught in the act. Ang tawag natin dyan ay in flagrante delicto. Okay? Yung caught in the act, ang tawag natin dyan, in flagrante delicto. Ano yun? In.
you are caught committing the act in flagrante delicto. So, pwede kang arestuhin ng walang warrant. Ayan. So, sa caught in the act din, sa in flagrante delicto class, no? Bukod sa, pwede ba ay, wait lang, exclusive ba na pulis ang mag-aresto sa'yo? Hindi. Pwedeng private citizen ang mag-aresto sa'yo. Okay. Pwedeng private citizen. Pwedeng ikaw, kayo, nakakita kayo na, kunyari, ninanakawan. Diba? So, ano mangyayari? Nakita mo na nanakaw siya, pwede mo yun, i-arestohin, you're under arrest. Pero, sasabihin mo yung kanyang karapatan. Pero, if I were you, tumawag ka na lang ng police. Diba? Okay, yun. So, ano pa? Kapag, okay, kasi tatlo yan. Number one, in flagrante delicto, di ba? You're caught in the act. Number two, kapag merong naka-escape na mga detainees o mga prisoners. Ayan. Pwedeng type mo lang warrant. Okay, nakalabas sila, mga ibang tawag natin dyan, pugante, di ba? Yung mga, ang tawag nito, parang sa Roque, di ba? Yan, pugante, okay. So, ang tawag nun, yung mga prisoners na naka-escape from penal institutions, sa mga kulungan, pwede mo silang arestuhin kahit walang warrant. Kasi nga, dapat nakakulong sila eh, bakit sila nakalabas? Number 3, okay. Number 3 class, if there is the police, no, the police officers have personal knowledge that a crime was committed. Kunyari, nakita mo, ikaw naka-witness. Pwede mong sabihin kay police, tumawag ka ng police. So anong nangyari? Sila yung umaresto. Pwedeng, pwedeng arestuhin sila ng walang warrant. Okay. Kasi may personal knowledge sila. Bakit sila may personal knowledge? Kasi sinabi ng isang witness. Okay, so that's when warrantless arrest may be effective. Okay, so ayun. There must be notice to the accused. Ayan. So, kailangan dapat kapag meron kang, inaresto ka, no? Well, kapag inaresto ka naman, dino-notify ka kung ano yung krimen. Okay. So, dapat may notice sa accused. Kasi pag walang notice class, no, violation yan ng due process. Then, an accused must be given an opportunity to be heard and judgment must be rendered within the authority of constitutional law. Okay. Let's go to another limitation. Okay, limitation. Excessive fines shall not be imposed nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Kaya nga bawal ang torture eh. Okay, pero yung mga police, di ba? Gusto nila yan. To-torture nila yung mga akusado. Sabihin mo na kung totoo, umamin ka na para mag-plea of guilt ka na lang. Plea of guilty ka na lang. Mababaan ang iyong sentensya. Ganon. So, bawal. Excessive fines. Bawal yung excessive fines. Like for example, yung court, no? Nag-impose ng 1 million fine para sa 10,000 na nanakaw. Hindi pwede yung ganon. Excessive fine yun. Ano pa yung degrading or cruel na punishment? Okay. There was one time, no? Ewan ko, sino mga taga-Batangas dito? May taga-Batangas dito. Di ba there's this town in Batangas kung saan kapag ikaw ay nahuli o nakulong, nahuli ka, na-aresto ka, yung mayor parada ka niya sa palengke, tapos nakalagay doon yung wag akong tularan. Bawal yun because that is degrading, cruel, and inhuman. Bawal yun. I think yan yung namatay na mayor, yung pinatay na mayor. Yan yung pinatay na mayor. Bawal yun. Okay? Naintindihan? O ngayon, tingnan natin yung mga karapatan ninyo. Ay, hindi, joke lang. Karapatan ng isang akusado. Okay? Kasi, karapatan talaga ninyo, no? Karapatan, constitutional rights ng mga akusado. Nandun yan sa Bill of Rights class, no? Article 3 ng 1987 Constitution natin. So ano yon?
Remember, ang tawag pa lang natin sa kanila ay accused. Okay? Hindi pa convicted o criminal. You cannot call them criminal. Kahit gusto mong tawagin criminal si Kibuloy, di ba? Ang tawag pa rin natin sa kanya ay accused. Inaakusahan. Idinedemanda. Okay? So, whether we like it or not, no, tawagin pa rin natin siya accused. Kasi akusado pa rin naman siya. Kagaya ni Harry Roque, di ba? Accused pa rin siya. Kasi nga, di ba, pinailan na si Harry Roque ng qualified human trafficking. Di ba? So, non-bailable din ang qualified human trafficking. Di ba? O, the tables have turned. Di ba? Sinabihan niya dati si Senator Laila De Lima na may you spend the rest of your life in jail. Di ba? Yung sinabi niya tapos sumawa siya, bakwan yun. Diba? Okay, gumanon siya. O ngayon, the tables have turned. O, si Senator Laila, hinarap niya lahat ng kanyang kaso. And she was acquitted in all, she was cleared in all her charges, no? They are all trumped up charges, no? Fabricated. Ngayon, itong kung talagang matapang siya, umuwi siya dito sa Pilipinas, harapin niya yung kanyang kaso. Kaso syempre, takot yan makulong. Kasi non-bailable yung qualified trafficking class, qualified human trafficking. Just the same, no, kay Senator Laila De Lima noon, no, ang drugs charges sa kanya, non-bailable din. Kaya nga, nakulong siya for 7 years. Imagine nyo yung 7 years, tapos only to find out, acquitted ka, you are all cleared, di ba? Sarap. Well, the tables have turned. Yung nagpakulong sa kanya, nasaan na ngayon? Sa The Hague. Diba? Pakulong na siya ngayon doon. Tables have turned. Alam nyo, minsan, sabi nga, di ba, nagutan ko yung sino nga ba nagsabi doon? Kasi ang sabi niya, the art of moral universe is too long, but it always bends upon the justice. So, mahaba man, no? Ay matagal man yung proseso, pero it always bends to justice. Yun yung nangyari kay Senator Laila De Lima. Mahaba, grabe, 7 years. Kahit ako yun na hindi ko kaya yung 7 years. Diyos ko, isang araw lang siguro, di ba, sa kulungan. Baka mamamatay ka na dun, di ba? Yung 7 years pa kaya. And yung other mga ordinary prisoners, no, persons deprived of liberty. Di ba? Parang 1 day in jail feels like 100 years. Di ba? 1,000 years. Kasi nga, buti sana kung yung penal facility natin ay kagaya sa The Hague. Di ba? Na mag-isa ka lang, may kapang lutuan, di ba? Ganda pa, aircon pa. Di ba? Aangal pa ba si Duterte, di ba? Ganda-ganda na nga ng kanyang penal facility doon. Di ba? Okay. Try niya kaya dito sa Pilipinas, sige. Di ba? Baka mamatay siya. Sa init, di ba? At least doon, malamig. Meron siyang lutuan, meron siyang higa ng ganda, may kutsyon, iisa lang niya doon, mabango. Diba? O punta siya ng Manila City Jail. Ewan ko na lang kung makakaano siya doon. Diba? So, diba? Bring him home. Sige, try nyo i-bring him home. Di mamamatay siya sa kulungan. Ewan ko na lang. Diba? Bring him home. Okay, anyway, ang tawag nito, sa totoo lang, class, no? Sa totoo lang, hindi na yan makakarating sa Pilipinas. The trial in the Hague class, no, sa ICC, International Criminal Court, matagal yan. Ilang taon na ba si Digong? Diba, 80 na ata si Digong, 78. Diba? So, abo na. Sabi nga, diba, abo na siya kapag dinala sa Pilipinas. Hindi totoo yung class, ha? So, totoo yun. Okay? Kasi takal ng trial sa ICC. Okay? So, well, ginusto naman niya, ang tapang-tapang niya dati dito sa Pilipinas. No? Ayan.
O magtapat ka ngayon dyan. Diba? Wala, hindi. Diba? Huyo ka ngayon. Diba? Huyo ka sa world. Diba? Huyo ka sa world. Well, may consequences talaga yung mga ginagawa mong kasamaan. Diba? Sila yung kasamahan, sa kasamaan at yung ngayon kadiliman. Kadiliman sa kasamaan. Diba? Unity pa kayong nalalaman. Ha? Kayo, away-away kayo. Diba? Ay naku, sarap-sarap manood. Diba? Nanood ng, tawag doon, ng saga. Diba? Ng drama, ng Marcos versus Duterte. Sabi nga, ano ang tawag dito? Si Marcos, no? Si Marcos, si Bongbong, if I were Bongbong, pa-impeach niya yan ipa-convict niya sa impeachment si Sara. Kasi si Sara Class, kapag yan naging presidente, siya yung next na target. Diba? Kung nakaya nga nila, Laila de Lima nga, nakaya nila, diba? Na ipakulong. Bongbong pa kaya. After yan, diba? Ipapakulong yan si Bongbong kapag hindi niya yan pina-impeach si Sara. Just very vindictive si Sara. Diba? Very vindictive. Wala naman siyang demonyo. Kung nagsasalita, diba? Tapos hindi siya marunong talaga magsalita. Yung hindi very dignified magsalita, parang tatay niya. Diba? Kasi kahit pa paano kahit pa paano hindi ko naman niya akong kabatas. Kahit pa paano si Bongbong, diba kahit na medyo, ano yan, tawag doon, medyo niluwing-niwing siya, no? Kahit pa paano siya nagmumura, diba? Yung ganun, parang, ay, buti na lang, no? Wala nang mura-mura, wala nang threatening, ganyan-ganyan. Wala nang violence. Okay. So, at least ganyan, no? Kaya nga, paparampakan ko yan si Bongbong kapag napa-convict niya yan si Sara Duterte sa impeachment trial. Kaya nga, bumoto kayo nung maayos na senador. Okay? If I were you, wag niyong punuin niyang 12. Totoo, huwag niyong punuin niyang 12. Kung ang iboboto niyo lang si Kiko at saka si Bam at saka si Heidi Mendoza, yun lang, 3 lang o 4. Luke Harris. Luke Espiritu. Kung 4 lang, hanggang 4 lang, ba't yung padadagdagan? Eh, dinadagdagan ng boto yung, di ba, yung iba. Pwede naman kasi mag-undervote. Bawal mag-overvote. Pwede mag-undervote. Okay? Maging matalino. Kaya ganun dapat yung strategy natin. Okay? Tsaka talagang inassume ko na yung sila yung bumoto nyo, di ba? Okay. Ay, assume dapat. Di ba? Dapat. Okay? Ganun na lang class ang gawin ninyo. Wag kayong wag yung punuin yung 12. Kasi baka mamaya, boto nyo pa sina Cayetano, Pia Cayetano, yung mga gano'n, di ba? Kibuloy, di ba? Si Willie Revilla, may nagpag-CEU, di ba? Di ba? Baka mamaya, inisip nyo, hala, kulang. Hala, kailangan ko pang magdagdag. Ganyan. Na-shade nyo si Willie Revilla, may wala. Okay. So, kahit na taga-CEU yun, huwag nyo yung boso mo. Hindi naman niya natapos yung dentistry eh. Actually, nag-dentistry muna siya. Tapos, nag-music. So, hindi naman niya natapos. Okay. So, ayun ha. Yun lang naman, pwede mag-undervote class ha. Okay, pwedeng mag-undervote. Okay, huwag nyo nang punuin yung 12. Sabihin nyo rin sa mga magulang ninyo, pwede po mag-undervote. Sa mga kapatid ninyo, pwede mag-undervote. Spread the word. Okay? Kung 3 lang, 3. 4 lang. Kung sina Kiko, Bam, Heidi o kaya Luke Espiritu, sila 4 lang. Ganun lang yun. Okay? Huwag nyo nang dagdagan. Okay? Hindi yan ma-reject. Ako nang nagsasabi. Hindi yan ma-reject. Mas maganda nga yung na 4 lang. Pero kung meron pa naman kayo, kunyari, may
Gusto ka dagdag. Diba? Dagdag ng dalawa. Okay, pwede na. Kailangan natin class ng at least man lang si Kiko at si Pam nasa Senado para may kasama si Risa Ontiveros. Kasi si Risa na lang talaga bumubuhat sa buong Senado. Okay, di ba? Hindi yan makukulong si Kibuloy nang hindi niya inimbestigahan si Kibuloy. Hindi yan makukulong si Alice Go at makakasuhan si Harry Roque nang hindi niya yun na imbestigahan. Di ba? So, Diyos ko Lord. Yung pogo na yan, di ba? Hindi yan ma-unearth, ma-discover kapag hindi naman nagkaroon ng tawag doon, ng hearing. Okay, so kailangan ni Senator Risa Ontiveros na kasama. Kasi mag-isa na lang siya bumubuhat sa Senado. Mag-isa na lang siyang bumubuhat sa baba ni Ivy. Sorry. Okay. Hi, Diyos ko Lord. Oh, ayan na naman tayo, 3:10 na naman. May klase ba kayo? Meron kayo? 3? At 3 o'clock, may klase na. Oh, sige. Anyway, okay. Sabi ko nga class, no, if hindi man natin kasi matapos, no, yung modules, no, I have recordings naman.